Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2451, pagpatay sa isang mataas na antas na saint. Mga pintig ng lupa. Si Ordinary, isang supreme cultivator, ay namangha nang makita niya ang pag-atake ni Linfang. Ang kanyang pag-atake ay may parehong mga pintig ng lupa, na naging sanhi ng kanyang pag-atake na napakabigat at malakas. Mabilis talagang umunlad ang batang iyon. Hindi katakataka na mataas ang tingin sa kanya ng matandang baka. Tiyak na maaabot niya ang aking cultivation level sa hinaharap. Naisip ni Ordinary. Isang mababang antas na saint ang sumalakay kay Linfang, ngunit napahinto ito ng isang batong pader ng wala saan. Namangha si Ordinary. Ang walang laman na lakas ng espasyo at ang lakas ng lupa ay umiikot. Una, ang walang laman na lakas ng espasyo ay sumalakay sa kalawakan at pagkatapos ito ay nagiging lakas ng lupa. Naisip ni Ordinaryo. Ang ganda naman. Sinuntok ni Linfang ang ulo ng kanyang kaaway, at pinatay siya kaagad at madali. Ang mababang antas ng mga saints ay hindi na nagdulot ng banta kay Linfang. Masyado lang silang mahina ngayon. Papatayin ko siya. Malamig na sabi ng isang tao. Lumayo ang mga tao upang hayaang makadaan ng isang mataas na antas na saint ng Empty Space Shrine, habang nakatitig siya kay Linfang. Ang kanyang pangalan ay Rongqing. Ang kanyang walang laman na lakas sa espasyo ay umabot na sa pinakamataas na antas, at siya ay naging isang mataas na antas na saint 3,000 taon na ang nakaraan. Ngayon, dalawa sa kanyang orihinal na lakas ang umabot sa pinakamataas na antas, ang pangalawa ay ang orihinal na lakas ng tubig. Kahit na hindi pa niya nagawang pagsamahin ang kanyang orihinal na lakas, napakalakas pa rin niya. Nakita kita noong meeting of the Continent of the Nine Clouds. Noon, hindi ko akalaing lalabanan mo ako makalipas ang ilang dekada. Hindi ko akalain na ang mga shrine ay kailangang magpadala ng mga ganoong puwersa para labanan ka rin. Isa kang pambihirang manlalaban sa kontinente ng siyam na ulap. Dahan-daang sabi ni Rongqing kay Linfang. Ngunit kailangan mong maunawaan na kahit natulungan ka ng 3 walang katulad na saints, hindi ka makakaligtas ngayon. Gusto kang patayin ng mga shrine. Hindi isang shrine, marami. Mamamatay ka ngayon. Alam ni Linfang na nasa panganib siya. Ang Dayu City ay ganap na selyado, kaya hindi siya makatakas. Gusto siyang patayin ng mga shrine, alam niyang kritikal na sitwasyon iyon. Ngunit hindi rin siya mahina. Tinutulungan siya ni na Brother Ordinary at kapatid na Saleng, ang matandang baka at ang iba pa ay mataas din ang inaasahan at pag-asa sa kanya. Alam niya ito, kahit na ang matandang baka ay palaging malamig at hiwalay. Maraming tao ang hindi makapaghintay na makita siyang lumakas, paano siya mamatay. Aalis siya sa Dayu City, kahit kalahating patay. Tinutulungan siya ni na Brother Ordinary at Brother Saleng. Sa pagtulong sa kanya, nasaktan nila ang mga shrines. Kahit na wala silang pakialam, nagmamalasakit si Linfang. Maraming bagay na hindi mo naisip noong mga araw. Siguro hindi mo naisip na ang Empty Space Shrine ay mapupunas sa mga mapa ng kontinente ng siyam na ulap, alinman. Malamig na tugon ni Linfang. Ganoon ba? Medyo kalmado ka, hindi mo alam kung paano suriin ang panganib. Huwag mo akong sisihin sa pambubuli sa mga nakababata. Sagot ni Rongqing, malamig na ngumiti. Naglabas siya ng walang laman na lakas ng espasyo, na sumanib sa espasyo sa paligid niya bago lumipat sa loob. Earth. Sabi ni Linfang. Huminga siya ng malalim at mahinahong naramdaman ng mga pintig ng lupa. Ang bawat pulgada ng lupa ay pumipintig sa kanyang mga ugat at arterya. Lumitaw ang maliwanag na ilaw sa kanyang harapan at damaykit patungo sa kanya. Mabagal. Sabi ni Linfang, habang umaatras. Hindi naman siya natakot. Matagal na siyang nakikipaglaban sa siyam na bestial saints araw-araw, mas malakas sila kaysa kay Rongqing. Ang lakas ng bakanteng espasyo ay naging isang espada at nagpatuloy sa pagbaril patungo sa kanya. Gayunpaman, tumagilid lang si Linfang at ang lakas ng bakanteng espasyo ay lumipad sa kanyang balikat. I freeze. Naging malamig ang kalawakan nang magsimulang palamigan ni Rongqing ang espasyo sa kanilang paligid. Nagulat si Linfang sa ginaw. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng lakas ng lupa, na naging sandata. Emph. Malamig na ungol ni Rongqing. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Linfang, naglabas ng bakanteng lakas ng espasyo na tumagos sa kanyang katawan nang hindi nabasag ang yelo. Ha? Kumunat ang noo niya. Napagtanto niya na ang kanyang pag-atake ay hindi umabot sa katawan ni Linfang, na parang wala siya sa loob. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang mga gintong ilaw sa yelo. Isang nakakatakot na walang laman na kulog sa espasyo ang bumaba mula sa kalangitan. Pahinga. Inatake ni Rongqing ang nagyelo na lupa, at ang yelo at ang lupa ay nagkawatak-watak ng sabay. Ang nakakatakot na walang laman na kulog sa kalawakan ay bumaba mula sa langit, ang sinumang nagyelo ay papatayin. Lumayo ang mga tao sa paligid nila. Kumunat ang noo ni Rongqing.
Tumingin siya sa kanyang mga paa, kung saan ang lupa ay pumipintig. Ang isang dambuhalang piraso ng lupa ay nanginag, bumangon, at inilibing siya. Isang figure ang lumitaw sa putik sa lupa. Si Lin Feng, na naging mahalagang bahagi ng mundo. Ang lupa ay ang kanyang katawan. Malinaw niyang nararamdaman ang mga bagay-bagay, lalo na ang lakas ni Rongqing sa lupa. Si Lin Feng ay naging isang sinag ng liwanag at lumipat patungo kay Rongqing. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng lakas, ang kanyang lakas ay pumipintig sa parehong bilis ng lupa. Ang lupa ay sumabog ng malakas, at ang kanyang pag-atake ay umabot kay Rongqing, na ang mukha ay nanigas. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Oportunidad. Galit na sigaw ni Lin Feng, at ibinato ang kanyang kamao sa ulo ni Rongqing. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng isang mapang api at mabigat na lakas ng lupa na sumisigaw habang ito ay pamunit ng espasyo. Sa huli, hindi niya itinoon ang ulo ni Rongqing, at sa halip ay sinuntok ang kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi siya nakangiti. Sa kabaligtaran, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tubig. May impresyon si Lin Feng na nasuntok niya ang tubig. Ang katawan ni Rongqing ay napakalambot. Tinusok ito, ngunit walang nangyari. Para siyang nasuntok ng tubig. Ito ay isang partikular na depensa ng mga tao na ang orihinal na lakas ng tubig ay umabot sa pinakamataas na antas. Mamatay. Sabi ni Rongqing, malamig na ngumiti. Itinuring na niyang patay na si Lin Feng. Nagsimulang magyelo ang braso ni Lin Feng. Itinutok ni Rongqing ang kanyang kamao sa ulo ni Lin Feng. Naglalaman ito ng isang hindi kapani-paniwalang-walang laman na kulog sa espasyo. Kung ang kanyang kamao ay umabot kay Lin Feng, tiyak na siya ay mamamatay. Mabagal. Kontra ni Lin Feng, nagpakawala ng mabagal na lakas. Pinabagal niya ang kanyang kalaban, at kasabay nito, nagpakawala siya ng lakas ng bato, muling ibinaon ang kanyang kaaway. Ngunit ang kamao ni Rongqing ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Ikanaway ni Lin Feng ang kanyang braso, at ito ay naging bato na tumibok ng kapareho ng bilis ng lupa, ngunit nagkaroon ba siya ng oras para umiwas? Sinimulan niyang iwasan ang pag-atake ni Rongqing. Napahanga si Ordinary. Ang lakas ni Lin Feng ay hindi na masama. Ang isa sa kanyang orihinal na lakas ay umabot na sa pinakamataas na antas, ngunit si Rongqing ay may dalawang lakas sa pinakamataas na antas. Maaaring hindi sapat si Lin Feng para makipagkompetensya kay Rongqing. Naghahanda na si Ordinary para makisali. Mamatay. Biglang sigaw ni Lin Feng sa sandaling iyon. Nanginginig ang lupa. Ang soundwave at lakas ng ilusyon ay bumasag sa ulo ni Rongqing, kahit na inilabas ni Lin Feng ang lakas ng lupa. Ang lakas ng soundwave ay nasa loob ng lakas ng lupa, kaya't ang ulo ni Rongqing ay walang tigil na umiling kahit na may mga ilusyon na lumitaw sa isip ni Rongqing. May impresyon siyang inatake na niya si Lin Feng at nabigo. Pagpapabilis. Naglabas si Lin Feng ng mabilis na lakas sa kanyang braso, at ibinato ang kanyang kamao kay Rongqing. Kasabay nito, ang kamao ni Rongqing ay palapit ng palapit sa kanyang ulo. Mas mabilis na gumalaw ang kamao ni Lin Feng, patuloy na tumutunog ang lakas ng soundwave. May impresyon si Rongqing na pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Nang bumalik siya sa katinoan, napagtanto niyang hindi pa niya napatay si Lin Feng, at saglit siyang nagulat. Ngunit siya ay isang mataas na antas na saint kung tutuusin, kaya malamig niyang sinabi. Hindi ko akalain na makokontrol mo ang napakaraming uri ng orihinal na lakas. Kahit na hindi pa nila naabot ang pinakamataas na antas, ito ay isang kalamangan. Gumamit ka ng earth, soundwave at pagmumura ng mga orihinal na lakas, hindi masama. Pero hindi mo ako mapapatay. Mamamatay ka. Sinusubukan niyang i-demoralize si Lin Feng. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Lin Feng ng malamig at hiwalay na paraan. Kinokontrol ni Rongqing ang orihinal na lakas ng tubig sa pinakamataas na antas, talagang hindi siya magagapi dahil doon. Kailangang may solusyon kahit kasing lambot ng tubig ang katawan niya. Kailangan niyang atakihin ang bawat parte ng katawan niya para matalo siya, iyon lang. Hindi nagpatinag si Lin Feng. Muli siyang umatake. Malamig na ngumiti si Rongqing. Si Lin Feng ay kumikilos ng walang ingat. Gusto niya ba talagang lumaban sa pangalawang pagkakataon? Nakatitig siya kay Lin Feng habang pinapaikli niya ang bakanteng espasyo. Gusto niyang talunin si Lin Feng sa isang pag-atake. Hindi niya mabibigyan ng pagkakataon si Lin Feng. Lumipat din si Lin Feng. Ang kanyang bilis ay naging hindi kapani-paniwala. Naabot niya ang kanyang pinakamataas na bilis, gumagalaw sa isang kisap mata patungo kay Rongqing. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao, kung saan nag-condense siya ng mabilis na lakas. Ang katawan ni Rongqing ay naging tubig, at ang kanyang katawan ay naging napakalambot. Gusto niyang tumago sa kanya ang suntok ni Lin Feng, ngunit sa pagkakataong ito, pinigil ni Lin Feng ang kanyang kamao sa loob ng tubig. Hindi mo ako mapapatay, sabi ni Rongqing. Malamig na nakangiti.
Walang sino man ang hindi magagapi. Sagot ni Linfang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at muling inatake ang malambot na katawan ng tubig. Siya condensed mabilis na lakas sa kanyang kamay pati na rin ang pulse ng Earth orihinal na lakas. Sa bawat oras na pumipintig ang lakas ng lupa, ang tubig ay gamulong sa mga alon. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang biglang sumalakay sa tubig, at ang lakas ng Diyos ay tinangay ang lahat. Biglang tumigas ang ngiti ni Rongqing. Nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Rongqing. Hindi niya maintindihan. Isang mapanirang espada na si Qi ang pamunit sa kanya, at si Rongqing ay naging alikabok at nawala sa bakanteng espasyo. Malamig na ngumiti si Linfang. Akala ba talaga ni Rongqing ay hindi siya magagapi? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2452, Pagbabago. Nang patayin ni Linfang si Rongqing, lahat ay namangha. Pagkatapos, ilang uri ng Qi ang bumaril patungo kay Linfang mula sa lahat ng direksyon. Ilang tao ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Malamig na ungol ni Ordinary. Siya flashed forward, ang lupa undulated at earth strength pulsed sa parehong bilis ng puso ng lahat. Sinabi niya, "Anong ginagawa mo?" Nanigas ang mga mukha nila. Kung umatake si Ordinary, sasabog ang puso nila. Ang kanyang lakas ay nagbigay sa kanila ng kakaibang sensasyon, at lahat sila ay kumbinsido na siya ay sapat na malakas upang sirain sila. Siya ay isang supreme cultivator, pagkatapos ng lahat. Brother Ordinary, ayos lang. Nakangiting sabi ni Linfang. Timang bestial saint ang lumitaw sa kanyang harapan, kasama ang gintong unggoy. Brother Ape, maraming salamat. Sabi ni Linfang, nakangiti sa unggoy. Napagkasunduan nila na isang beses lang siyang tutulungan ng bestial saints, ngunit sa pagkakataong ito na ang pangalawang pagkakataon na tinulungan siya ng gintong unggoy. Parang nangangati ang kamay ko, hehe. Tumiti ang gintong unggoy, sumulyap sa kalaban. Lahat ng shrine ay gustong pumatay sa akin, hindi na natin kailangang maging magalang. Patayin sila. Sabi ni Linfang. Isang mabangis at ligaw na Qi ang sumambulat. Ang mga bestial saints ay mukhang uhaw sa dugo, mabangis, at nasa sabik. Ang gintong unggoy ay tumakbo pasulong, at ang lupa ay bumagsak ng malakas sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumitaw ang mga pader na bato sa paligid, gusto niyang ikulong at patayin ang mga ito sa isang maliit at makitid na lugar. Gulat na gulat ang mga tao sa labas. Ang Qi ng mga bestial saint na ito ay hindi kapani-paniwala. Lahat sila ay mataas na antas na mga saints. Sa pagkakataong ito, talagang malas ang malalakas na cultivator ng shrines. Kinuha ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at gumalaw na parang hangin patungo sa isang mababang antas na saint. Nang makita ng mababang antas na saint si Linfang, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto, ang kanyang mukha ay namutla. Pinatay ni Linfang si Rongqing, isang high-level na saint kaya ang mababang level na saint ay hindi makakalaban ni Linfang. Bumalik siya, ayaw niyang lumaban kay Linfang. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay sumisipsip ng nakakatakot na Qi. Malayo ang kalaban, ngunit naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang lakas na tumagos sa kanyang ulo. Nag-spray ng dugo, iwinagayway ni Linfang ang kanyang kamay at sumabog ang katawan ng kanyang kaaway. Lumingon si Linfang at tumingin sa paligid, parang mandaragit na naghahanap ng biktima. Kasabay nito, ang 5 bestial saints ay sumalakay. Ang mga bestial saints ng Star World ay lahat ay hindi kapani-paniwalang malakas, nakakaunawa ng ilang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas. Mabilis at malakas ang kanilang mga pag-atake. Ang malalakas na cultivator ng shrines ay bumagsak at sunod-sunod na namatay. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin ang 4 na walang katulad na mga saints. Ang makapangyarihang bestial saint na kinokontrol ang isang pagsasanib ng ilusyon na orihinal na lakas ay pinilit si Lu Yang na maging isang ilusyon. Hindi na niya alam ang gagawin. Si Saleng ay nakikipaglaban kay Qiyong Fan, ang mga tao ay namangha. Nasa kritikal na sitwasyon si Qiyong Fan. Napaka-unexpected. Ang mga shrines ay nagsanib kamay, ang empty space shrine na gumagamit ng celestial silang map para silyuhan ang Dayu City para patayin si Linfang, ngunit ngayon ang lahat ay iba sa inaasahan nila. Si Linfang ay isang forbidden person, lahat ng shrine ay natatakot sa kanya at gusto siyang patayin sa lalong madaling panahon, ngunit sa sandaling ito, si Linfang ay may kalamangan. Maraming malalakas na cultivator ang tumulong sa kanya. Ngunit naunawaan din ng karamihan na ito ay pansamantala lamang. Hindi na ipadala ng mga shrine ang lahat ng pinakamalakas nilang cultivator para patayin si Linfang. Nagpadala lang sila ng 2 walang katulad na saints dahil si Linfang ay dating mababang antas na saint, at 2 walang katulad na mga saints ay higit pa sa sapat upang patayin si Linfang. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ni Ordinary na nag-iisip. Itinaas niya ang kanyang ulo.
Ang Dayu City ay tinatakan ng Celestial Silang Map, kaya't ang pananatili doon ay walang solusyon, at ang kanilang mga opsyon ay limitado rito, kung tutuusin. Kung talagang gustong patayin ng mga shrine si Linfeng, maaari silang magpadala ng marami pang walang katulad na mga saints, at pagkatapos ay malalagay silang lahat sa panganib. Sa sandaling iyon, umaalon ang lakas ng bakanteng espasyo. Ang Celestial Silang Map. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at nagulat. Ang Celestial Silang Map ay umaalon. Ang mga gininto ang enerhiya ay lumitaw at pinalapot, na bumubuo ng isang gintong mapa. Isang nakakatakot na chi ang nagmula rito, tiyak na ito ang Celestial Silang Map. Nakabuklad ba ang lungsod? Hindi naiintindihan ng karamihan. Paanong ibinalik ng Empty Space Shrine ang Celestial Silang Map? Naramdaman ng ordinaryong may mali. Ibinabalik nila ang Celestial Silang Map, maaaring isa lang ang ibig sabihin nito. May dumating. Linfeng, humanda ka sa pag-alis. Sigaw ni Ordinary kay Linfeng. Si Linfeng ay alerto at umatras, ngunit sa parehong oras, sa di kalayuan, ang mga bakanteng ilaw sa kalawakan ay kumislap patungo sa kanya. Isang malakas na bakanteng ilaw sa espasyo ang sumiklab, at isang figure ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay isang gininto ang figure, na may hawak na Celestial Silang Map. Lahat ng mga shrines ay may mahahalagang bagay at kinokontrol sila ng kanilang mga pinuno. Ang taong iyon ay ang pinuno ng Empty Space Shrine, marahil ay napansin niya na ang dalawang walang katulad na mga saints ay hindi maaaring makuha si Linfeng, kaya nagpasya siyang kumilos ng personal. Naisip ng karamihan nang makita nila iyon. Ang lalaki ay nakasuot ng isang walang laman na damit na pangkalawakan at mukhang isang hari. Ni hindi niya sinulyapan si Linfeng. Ordinary, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gusto mo bang maging kaaway namin, o gusto mong protektahan ang taong iyon? Malamig na tanong ng pinuno ng Empty Space Shrine. Ang aking shrine ay hindi dapat maging kaaway sa iyo. Kung gusto mo, pwede tayong maging magkaibigan at magtulungan. Kalimutan ang tungkol kay Linfeng. Hindi mo siya mapoprotektahan, at malalagay ka sa problema kung patuloy mong susubukan. Kung ayaw mong intindihin, hindi na ako magiging magalang. Nakatitig sa kanya si Ordinary. Alam niyang gustong patayin ng lahat ng shrine si Linfeng, at hindi niya kayang labanan ang lahat ng shrine ng mag-isa. Si Linfeng na ngayon ang master ng Star World, kung saan maraming napakalakas na bestial saints, ngunit mapoprotektahan ba nila si Linfeng laban sa lahat ng shrines? Si Linfeng at ang iba pa ay tumigil din sa pakikipaglaban. Ang walang katulad na bestial saint at saleng ay lumipat din pabalik, dinala si Linfeng sa tabi ng Ordinary. Nagkatinginan sila. Ang mga shrines ay nawalan na ng napakaraming malalakas na cultivator. Ganyan din sa inyong lahat. Pwede tayong lahat maging kaibigan. Handa akong kalimutan ang mga nangyari at huwag magreklamo. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine sa walang katulad na bestial saint at saleng na walang pakialam. Ordinary, ano sa tingin mo? Tanong ni Saleng kay Ordinary. Huminga ng malalim si Ordinary at ngumiti. Ilang taon na akong nakakulong sa mundo, hindi ko akalain na magiging ganito pala sa labas. Ngunit nabuhay ako sa loob ng maraming taon, at maraming tao ang sumubok na banta ako. Nagpatuloy ako sa pasulong na may walang humpay na kalooban. Ito ang unang pagkakataon na may nagbanta sa akin mula nang ako ay naging isang walang katulad na saint, ngunit gusto ko pa ring subukan. Ang ordinaryong pakiramdam ay nakaka-relax. Kaibigan niya si Linfeng, at ang mga shrine na iyon ay mga kaaway niya na ngayon. At saka, kaibigan ko si Linfeng, paprotektahan ko siya. Kung kayo, mga miyembro ng shrine, aalis, gagawin ko rin, kakalimutan ko ang nangyari at hindi na kayo aatakehin. Ngiti ni Ordinary. Kasama kita. Malamig na sabi ni Saleng. Ang dalawang Supreme Cultivator ay mga kaibigan ni Linfeng at gustong protektahan siya. Sige, desisyon mo na. Tignan natin kung paano mo siya balak protektahan. Malamig na sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Sa panahon ng kaguluhan, hindi rin handang saktan ng mga shrine ang walang katulad na mga saints. Siyempre, hindi rin sila natatakot sa sinuman. Ngayon, si Linfeng ay kailangang mamatay. Walang makakapagprotekta sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2453, Tagapagmana ng Diyos. Nang aisil ng pinuno ng Empty Space Shrine ang Dayu City gamit ang Celestial Silang Map, nagpadala siya ng dalawang walang katulad na saints, at hindi inakala na mabubuhay pa si Linfeng. Walang tao. Ngunit ang mga bagay ay lumampas sa inaasahan. Ngayon ang pinuno ng Empty Space Shrine ay walang pagpipilian kundi ang personal na magpakita. Sa panig ni Linfeng, mayroong tatlong walang katulad na mga saints. Ordinaryo ang pinakamataas na cultivator, si Saleng ang pinakamataas na cultivator, at isang walang katulad na bestial saint.
Tiyak na mapipigilan nila sina Qiyong Fan at Lu Yang na patayin si Lin Feng, ngunit iba ang pinuno ng Empty Space Shrine. Hindi lamang siya napakalakas, ngunit kinokontrol din niya ang Celestial Sealing Map at maaaring pigilan ang iba pang walang katulad na mga Saints na makapasok sa Dayu City. Lin Feng, bumalik ka sa Star World para magtago. Sabi ng walang katulad na Bestial Saint kay Lin Feng. Kinokontrol ng pinuno ng Empty Space Shrine ang Celestial Sealing Map, kaya hindi na nila magagarantiya ang kaligtasan ni Lin Feng. Sige, alam ni Lin Feng na nasa panganib siya. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumitaw at dumaong sa iba't ibang lugar. Kanina pa sila nakarating, ngunit hindi sila nakapasok sa Dayu City dahil seliado ito. Ngayon, nawala na ang Celestial Sealing Map, para makapasok ang mga taong iyon. Marami sa kanila ay mula sa mga shrine na hindi pa nakikibahagi noon, tulad ng Earth Shrine at Celestial Sound Shrine. Ang sitwasyon ay kritikal din para sa kanila. Karaniwan, mayroong balanse ng kapangyarihan sa mundo, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang ipinagbabawal na tao. Mas gusto talaga nilang wala na si Lin Feng. Ang Earth Shrine ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Lin Feng dahil kay Qi Lianshan. Ayaw din nilang masira ang Fortune Shrine, parang may mga shrine na nagsanib, tapos kailangan din nilang magkaroon ng kakampi. Kami ay nasa panig ng Fortune Shrine. Sabi ng isang mula sa Earth Shrine. Magkakaroon tayo ng gulo. Mahirap. Bulong ng pinuno ng grupo. Titingnan natin. May misteryosong maimpluwensyang grupo sa Dayu City, hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Si Lin Feng ay isang mabuting tao. Kung magiging Diyos siya balang araw, wala siyang gagawin sa atin. Deklare ng isang malakas na lalaki. Si Qi Lianshan iyon, kilala niya si Lin Feng. Tumahimik ka, sabi ng kanyang ama, na nakatayo sa tabi niya. Nakapagtataka, si Qi Lianshan ay nangahas magsalita ng hindi nag-iisip sa ganoong lugar. Qi Lianshan, hindi mo maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit gustong patayin ng mga shrine si Lin Feng. Sa ating sukat, ayaw nating may hihigit sa atin. Ang Fortune Shrine at ang mga shrine ay namumuhay ng payapa sa isa't isa dahil pareho silang malakas. Kung ang Fortune Shrine ay magiging mas malakas kaysa sa atin, sa tingin mo hahayaan nila tayong mamuhay ng mapayapa. Kung magiging kaaway natin ang Fortune Shrine, sino ang tutulungan ni Lin Feng? Walang pakialam na sabi ng leader ng grupo. Kumalabog ang puso ni Qi Lianshan. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Sa katunayan, kung may nangyari, sino ang kanyang tutulungan? Nagtaas ng kamay ang pinuno ng Empty Space Shrine at umilo ang mapa. Si Lin Feng at ang tatlong walang katulad na mga saints ay mukhang kinakabahan. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay personal na dumating sa Dayu City, narito rin sina Lu Yang at Qiyong Fan. Kasabay nito, nagpadala sila ng tatlong walang katulad na saints na nagbabantay sa labas. Isang walang katulad na saint lang ang dapat maiwan sa Empty Space Shrine. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Narinig iyon ng maraming tao at nagtaas ng ulo. Ipinaunawa ng taong iyon sa Empty Space Shrine na may bagong opsyon ang kanilang mga kaaway. Inangat ng pinuno ng Empty Space Shrine ang kanyang ulo at tumingin sa malayo, biglang lumiwanag ang kanyang Celestial Sealing Map. Isang walang laman na espadang espasyo ang gumuhit sa kalangitan at pumutok ang kalawakan. Gusto niyang palabasin ang kanina lang nagsalita. Kumikislap ang mga gintong ilaw. Naglaho ang isang ilusyon at maraming figure ang lumitaw sa kalangitan, na nagbura sa langit at natatakpan ang lupa, bago sila biglang nagkalat. Ang mga taong iyon ay ang misteryosong maimpluwensyang grupo na pinag-usapan ng Earth Shrine. Sino ka? Malamig na tanong ng pinuno ng Empty Space Shrine. Napansin niya ang mga ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya akalain na magsasama rin sila. Empty Space Shrine is leader, ikaw ay ignorante at walang alam. Sabi muli ng isang boses. Isang sinaunang kabaong ang lumitaw sa kalangitan. Hindi ako ignorante at ill-informed, galing ka sa World Clan, na matagal nang nawala. Ngunit hindi ka dapat maging napakalakas ngayon, gayunpaman, lahat kayo ay mukhang napakalakas. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Nanginag ang mga tao. Ang World Clan. Nagulat din si Lin Feng, bakit nagiging misteryoso ang World Clan. Huling beses niyang napagtanto na sila ay misteryoso at hindi maarap, dahil pinanggasan nilang saktan ang Fire Shrine. Ngayon, nakatayo sila sa larangan ng pangitain ng shrines. Noong mga araw, maunlad ang World Clan. Ang mga shrines ay walang prinsipyo at walang pakundangan. Hindi ko akalain na ang pinuno ng Empty Space Shrine ay naging napakawalang galang at mapagpakumbaba. Dahil sa ganoong paraan, manood ka, sabi ng isang boses. Sa harap ng kabaong, kumikislap ang mga ilaw sa mundo. Nag-streak sila sa kalangitan, at lumitaw ang isang puyo ng tubig, umiikot sa isang celestial na kortina, at may lumitaw sa kortina. Isang shrine.
Ang Empty Space Shrine. Maraming mga kabaong sa mundo ang lumitaw sa paligid ng Empty Space Shrine. Nagmula sila sa sinaunang nakaraan, at lumulutang sa paligid ng Empty Space Shrine. Ang ilang malalakas na cultivator ay bumangon sa hangin doon at nakatitig sa mga kabaong ng mundo sa gulat. Hindi sila naglakas loob na kumilos ng bulag. Kawili-wili, ang World Clan ay naglakas loob na salakayin ng Empty Space Shrine. Sabi ni Aokang-hai na nakangiti. Kahit na isang walang katulad na saint ang naiwan sa Empty Space Shrine upang protektahan ito, mayroon din silang mga kakampi, at ang iba pang mga shrines ay maaaring magpadala ng ilang walang katulad na mga saints doon upang tumulong. Ngunit ngayon, napalibutan na ng World Clan ang Empty Space Shrine, at kung isasaalang-alang ang kanilang mga mukha, malamang na hindi kapani-pani walang malalakas ang malalakas na cultivator ng World Clan. Napakahusay. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Hindi ko akalain na muling lilito ang World Clan at gugustuhin nating maging mga kaaway natin. Bakit mo sinasalakay ang Empty Space Shrine? Gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag isipin ang pag-atake kay Linfang. Kahit na hindi kami ang pinakamalakas na cultivator sa mundo, mayroon kaming paraan para ma-pressure ka, at sirain ang Empty Space Shrine. Hindi bababasa, maaari naming pahinain ka at patayin ang marami sa iyong mga tao, isipin kung ano ang mangyayari sa isang mahinang Empty Space Shrine. Tanong ng isang boses na nagmula sa kabaong ng mundo. Simple lang ang aming kahilingan. Leader, bumalik kasama ang Celestial Silang Map. Ang pinuno ng Empty Space Shrine ay mukhang composed, ngunit sa loob, siya ay nahihirapan, siya ay nababaliw. Ang plano ay isang ganap na kabiguan. Mahirap magkaroon ng isa pang pagkakataon na tulad nito. Ang lahat ng kanilang mga kaalyado na mga shrine ay sumang-ayon na tumulong sa pagkakataong ito. Ngayon, tiyak na mamamatay si Linfang. Sa palagay ko ay hindi dapat sumuko ang pinuno ng Empty Space Shrine. May lumitaw, at sa paligid niya, ang espasyo ay nagyelo. Isa itong walang katulad na saint ng Ice and Snow Shrine. Tatlong shrines, ang Empty Space Shrine, ang Fire Shrine, at ang Ice and Snow Shrine. Tumingin si Linfang sa kanila, nagtataka kung aling shrine ang gustong pumatay sa kanya bukod sa kanila. Talagang, kung aatakehin ng pinuno ng Empty Space Shrine si Linfang, baka mamatay siya. Ngunit kung ang Empty Space Shrine ay hamina at si Linfang na forbidden person ay namatay, ang Empty Space Shrine ay hindi na magiging banta sa Ice and Snow Shrine. How perfect! Sabi ng boses na nagmumula sa kabaong ng mundo. Malamig na sinabi ng malakas na cultivator ng Ice and Snow Shrine. Kalokohan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang espasyo sa paligid niya ay nagyelo. Gayunpaman, isang nakasisilaw na liwanag ng mundo ang lumitaw mula sa kabaong ng mundo at hinaranggan ang enerhiya ng yelo. Wala akong pakialam, kung anumang shrine ang magtangkang tulungan ang Empty Space Shrine na patayin si Linfang, sisirain natin sila. Sabi ng walang katulad na bestial saint sa tabi ni Linfang, na nagpakawala ng nakakatakot na chi. Mukha siyang Diyos. May sasabihin ako sayo. Noong huling pagkakataon, binuksan ng makadiyos na libingan at lumabas ang lahat dahil lumitaw ang mga makasaysayang labi ng makadiyos na libingan. Ang makasaysayang labi ay isang pamana ng Diyos. Isa ako sa mga tagapagtanggol, isang Dhammapala, at si Linfang ay tagapagmana ng Diyos. Kung gusto mong makita kung gaano kalakas ang entourage ng isang Diyos, subukan mo ito. Umatungal ng bestial saint ng napakalakas. Maraming tao ang nanginag. Isang tagapagmana ng Diyos. At ang walang katulad na bestial saint ay isa sa mga tagapagtanggol, isang Dhammapala. Nakakatakot, kahanga-hanga, at kahanga-hanga. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2454, Kasunduan sa mga shrines. Ang forbidden person ay nakumpirma na ngayon. Nang marinig ng shrines ang bestial saint, nakumbinsi silang si Linfang ay isang maalamat na forbidden person. Baka maging Diyos siya. Ngayon ang makadiyos na libingan ay nawala dahil sa kanya. Ano ang mangyayari kung may lumitaw na Diyos sa mundo? Ngayon, ang forbidden person ay tagapagmana ng Diyos, napakasamang balita para sa mga shrines. Ngunit kung aatakehin ng Empty Space Shrine si Linfang, ang walang katulad na bestial saint, ang World Clan, ordinary at saleng na mga supreme cultivator, at ang Fortune Shrine ay lahat ay sisira sa Empty Space Shrine. Gagawin nila ang lahat para protektahan si Linfang. Malaki ang pag-asa nila sa kanya. Leader ng Empty Space Shrine, pag-isipan mong mabuti. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na mapanganib dahil gusto ka ng ibang tao. Sabi ng boses na nagmumula sa kabaong ng mundo. Sinulyapan ng pinuno ng Empty Space Shrine ang walang katulad na mga saints ng apoy at ang Ice and Snow Shrines. Sinusubukan niyang mag-isip ng solusyon. Ilang malalaking shrine ang nasangkot ngayon. Kung susuko tayo, hindi magiging masaya ang shrines.
Kung magpapatuloy ang Empty Space Shrine, masisira tayo. Sa makatuwid, gusto kong makipagkasundo sa lahat, ano sa palagay mo? Dahan-daang tanong ng Empty Space Shrine's leader sa walang katulad na Bestial Saint. Anong kasunduan? Tanong ng walang katulad na Bestial Saint, medyo nagulat. Una, walang pagmamadali. Nakipag-ugnayan na ako sa malalakas na cultivator ng Fortune Shrine, hiniling ko sa kanila na pumunta para mag-usap. At saka, gusto din ng Fortune Shrine na magkasundo. Sabi ng Empty Space Shrine's leader. Gusto niyang hintayin ang mga cultivator ng Fortune Shrine. Nagulat ang walang katulad na Bestial Saint. Sinusubukan ba ng leader ng Empty Space Shrine na mag-aksaya ng oras dahil nakipag-ugnayan siya sa mas malalakas na cultivator mula sa kanilang alyansa? Huwag kang mag-alala. Tanggapin. Kapag may nangyaring kakaiba, sasalaki agad ang World Clan. Sabi ng boses mula sa kabaong. Tumanggo ang walang katulad na Bestial Saint. Sige, maghihintay ako. Titingnan natin kung anong uri ng kasunduan ang iaalok mo. Mapangapi pa rin ang kapaligiran, at nagbulungan lang ang mga tao. Ang bawal na katawan. Isang maalamat na tagapagmana ng Diyos. Isang tapagtanggol. Napakatagal na panahon mula nang mangyari ang isang hindi kapani-paniwalang bagay sa kontinente ng Siyam na Ulap. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumitaw ang ilang mga figure sa kalangitan. Lahat sila ay walang katulad na mga saints na nakatayo sa itaas sa kalangitan. Sa mga ordinaryong panahon, ang mga tao ay hindi kailanman o bihirang nakakita ng gayong mga cultivator. Ngayon, isang buong grupo ng mga ito ang lumitaw. Naroon din ang pinuno ng Fortune Shrine, hawak ang Scepter of Destiny. Nang makita niyang ligtas si Linfang, nabuhayan siya ng loob at sinabi. Empty Space Shrine's leader, pwede ka nang magsalita. Ngayon, ayaw paalisin ng mga shrine si Linfang. Nais ng Empty Space Shrine na magkaroon ng kasunduan. Nakakalimutan natin ang nangyari ngayon, at sa isang taon, lahat tayo ay pumupunta sa Fortune City at nalutas natin ang issue. Ano ang iniisip ng lahat? Mahinahong tanong ng Empty Space Shrine's leader sa karamihan. Nais niyang pasanin ng lahat ang responsibilidad sa mga nangyayari. Hindi mukhang masaya ang mga miyembro ng Fortune Shrine nang sabihin niyang gusto niyang pumunta ang lahat sa Fortune City. Kung ang pinakamalakas na cultivator ng mga shrines ay nagtipon sa Fortune City, ito ay magiging lubhang mapanganib para sa Fortune Shrine. Sinusubukan ba ng pinuno ng Empty Space Shrine na maghanap ng diskarte para sirain ang Fortune Shrine? At pagkatapos, malamig na tanong ng Fortune Shrine's leader. Ang mga labanan ngayon ay nangyari dahil kay Linfang. Gayunpaman, nanood lang si Linfang. Sa tingin ko siya mismo ang dapat na lutasin ang issue. Dapat lumaban siya. Sa araw ng kasunduan, lahat ng shrine ay maaaring pumili ng isang mataas na antas na saint na lalaban kay Linfang sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Kung manalo tayo, patay na si Linfang, at kung susubukan mo pa ring protektahan si Linfang, wala tayong magagawa kundi sirain ang Fortune Shrine. Nakakatawa. Isang taon. How ridiculous. Malamig na sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Nananalig siya sa talento ni Linfang, ngunit ang isang taon ay wala. Paano siya makakalaban sa loob ng isang taon? Kung pipili ang mga shrine ng malalakas na cultivator, pipili sila ng mga taong kumokontrol sa ilang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas, nakakatakot na malalakas na mataas na antas na mga saints. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mataas na antas na mga saints ay maaaring maging mas hindi kapanipaniwala kaysa sa pagitan ng mataas na antas na mga saints at mababang antas na mga saints. Ang isang taong nakaunawa sa isang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas ay isang mataas na antas na saint, isang taong nakaunawa sa ilang uri ng orihinal. Ang mga lakas sa pinakamataas na antas ay isa ring mataas na antas na saint, at ang isang taong nakakaunawa sa ilang uri ng orihinal na mga lakas sa pinakamataas na antas at maaaring gumawa ng mga ito na mag-fuse ay isa ring mataas na antas na saint. Siyempre, maaaring magkaroon din ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa pagitan ng walang katulad na mga saints, depende ito sa kung anong uri ng orihinal na lakas ang pinagsama nila. Imposibleng masuri ang lakas ng isang walang katulad na saint bago sila nakitang lumaban. Sa makatuwid, ang isang taon ay katawa-tawa. Ito ay masyadong maikli. Hindi pa banggitin, sinabi mo na gusto mong magtipon sa aming lungsod. Kung may mangyari man, mawawasak ang Fortune Shrine. Wala kang pagpipilian. Isuko mo si Linfang at umalis ka, wala kaming gagawin sa iyo kung gagawin mo, o tatanggapin mo. Kung hindi mamatay si Linfang, magtitipon tayo sa Fortune Shrine. Matigas na sabi ng leader ng Empty Space Shrine. Naunawaan ng mga tao na gusto talaga ng leader ng Empty Space Shrine na mamatay si Linfang. Nais din niyang sirain ang Fortune Shrine, at hindi niya kailangang kumilos ng mag-isa dahil mayroon siyang suporta. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari mong imbitahan ang lahat ng shrine pagdating ng panahon.
Kung mamatay si Linfang, wala nang dapat ikatakot ang Fortune Shrine. Kung hindi niya gagawin, ang Fortune Shrine ay masisira. Pwede kang pumili. Palihim na sabi ng leader ng Empty Space Shrine. Kung matalo si Linfang, malamang napaprotektahan ni Ordinary at ng iba pa si Linfang at aalisin siya. Sa ganoong paraan, tiyak na masisira ang Fortune Shrine. Kung ayaw masira ng Fortune Shrine, kailangan nilang hayaang mamatay si Linfang. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga tagapagtanggol at sa iba pa sa panig ni Linfang, dahil kung ang lahat ng mga shrine ng kanilang alyansa ay magtitipon sa Fortune Shrine, kahit papaano ay mapatunayan ito na ginawa nila ito ng may magandang dahilan, at mayroon silang kalamangan sa mga tuntunin ng lakas. Siya ay kumbinsido na ang kanyang mga kalaban ay gagawa ng tamang desisyon. Kapag nasa panganib, mas mabuting maging makasarili. Ang Empty Space Shrine ay kumbinsido na ang sitwasyon ay magiging perpekto para sa kanila makalipas ang 1 taon. Sa ngayon, hindi nila kayang patayin si Linfang. Ang isa pang posibilidad ay kung hindi magpakita si Linfang, magiging mas madali ang mga bagay. Kaagad nilang sisirain ang Fortune Shrine, at pagkatapos ay hindi na kailangang magpakitang muli si Linfang. Paano kung manalo si Linfang? Tanong ng walang katulad na Bestial Saint. Kung mananalo si Linfang, maghiwa-hiwalay tayong lahat. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. At pagkatapos ay magagawa mong ipagpatuloy ang paghabol kay Linfang. Manalo man o matalo si Linfang, para sa iyo, mananatiling perpekto ang lahat. Kung mamatay siya, katwiran lang, kapag nanalo siya, hahanap ka ng dahilan para sirain ang Fortune Shrine, tapos hahabulin mo si Linfang at papatayin. Malamig na sabi ng walang katulad na Bestial Saint. Huwag masyadong pessimistic. Nakita mo ang nangyari ngayon. Ang mga shrine ay hindi madaling sumuko. Malamig na sabi ng Empty Space Shrine's leader. Hehe, ayos na ang kasunduan. Maaari akong mag-imbita ng ilang napakalakas na cultivator ng Supreme Animal World na pumunta at manood, maaari din silang kumilos bilang mga referee. Ano sa palagay mo, pinuno ng Empty Space Shrine? Nakangiting sabi ni Ao Kanghai. Nagulat ang Empty Space Shrine's leader at sinabi, kung sumang-ayon ang ating mga mahal na kaibigan mula sa Supreme Animal World, walang problema. Pero masyadong maikli ang 1 taon. Sa 1 taon, ang mababang antas na mga saints ay dapat lumaban kay Linfang. Upang labanan ang mas malalakas na cultivator, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 50 taon. Walang pakialam na sabi ni Ao Kanghai. Hindi. Nakita mo kung gaano siya kabilis umunlad. Siya ay may bawal na katawan. Ang 50 taon ay masyadong maikli. Sigurado akong walang sasang-ayon. 20 years noon. Alam mong maikli na ito. Sabi ng walang katulad na Bestial Saint. 3 taon, iyon lang ang maaari nating imungkahi. Malamig na sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Masyadong maikli ang 3 taon. Sabi ng walang katulad na Bestial Saint, umiling-iling. Kung tumulong ang matandang baka, ang 20 taon ay magiging mabuti para kay Linfang, magkakaroon siya ng oras upang pag-aralan ang ilang uri ng orihinal na lakas. Ngunit sa loob lamang ng 3 taon, kahit tumulong ang matandang baka, napakaikli pa rin ito. Mahirap na maunawaan ang isang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas na. Kinailangan ni Linfang na pagsamahin ang ilang orihinal na lakas upang magkaroon man lang ng pagkakataon laban sa kanyang mga kalaban. Kailangan niyang pagsamahin ang hindi bababa sa 4 na orihinal na lakas. Tiyak na pipiliin ng mga shrine ang napakalakas na kalaban para labanan siya. Mayroon din akong mga kinakailangan. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Lumingon sa kanya ang karamihan. Masyadong maikli ang 3 taon. Ang pagsang-ayon ay darating sa pagpatay kay Linfang ngayon. At hindi rin natin may pe-pressure si Linfang. Kung gusto mong magkasundo tayo sa 3 taon, kailangan nating ayusin ang iba pang mga laban, 3 labanan, magagawa ni Linfang ang isa sa antas ng mataas na antas ng mga saints, ngunit kailangan din nating ayusin ang mga laban para sa half saints at mababang antas. Mga saints. Sabi ng Fortune Shrine's leader. Ang mga henyo ng nakaraang meeting of the Continent of the Nine Clouds ay malamang na mahusay na mga pagpipilian upang labanan. Napatingin sa kanya ang Empty Space Shrine's leader. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang Fortune Shrine dahil ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay may ilang mga diskarte na nagpahusay sa kanilang intuition at nakatulong sa kanila na hulaan kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. 5 laban. 1 mataas na antas, mababang antas, kalahati, 2 pang laban, at 2 taon. Walang pakialam na sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. 5 laban. Alam niya na nag-iisa ang Fortune Shrine, at limitado ang bilang at lakas ng mga cultivator na maaari nilang piliin. 2 taon. Hinatak ng pinuno ng Fortune Shrine ang mahabang mukha. Ang 2 taon ay wala para sa kanila, ito ay masyadong maikli.
Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Fang sa ganoong paraan maliban kung nanalo sila ng 3 pang laban. Si Chu Chunkyo, Kung Ming, Zhou Rongman, at Hao Qinglin ay maaaring ang 4 na iba pa, ang mga ilaw ba ng tadhana ang magpapailaw sa kanilang mga katawan. Bulong ng pinuno ng Fortune Shrine. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na nagbibigay liwanag sa dilim. Tinatanggap ko, sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Pumayag naman siya kahit hindi naman patas ang kasunduan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2455, Plano. Tinanggap ng Fortune Shrine ang kasunduan. Napabuntong hininga na lamang ang walang katulad na Bestial Saint. 2 taon ay wala. Kahit na si Lin Fang ay may talento, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Ang walang katulad na Bestial Saint ay nakakita ng maraming mataas na antas na mga saint sa kanyang buhay, at alam niya na ang pagkakaiba sa pagitan nila ay maaaring napakalaki. Umalis ang pinuno ng Empty Space Shrine dala ang Celestial Silang Map. Lahat ng miyembro ng shrine ay umalis sa Dayu City. Ang Dayu City ay nawasak ng lahat ng mga labanan, may mga guho sa lahat ng dako. Ang malalakas na cultivator ay hindi lumaban ng sukdulan, kung hindi, ito ay ganap na nawasak. Lin Fang, babalik ka ba sa Fortune Shrine kasama namin? Ang pinuno ng Fortune Shrine kay Lin Fang. Isinasantabi ng mga shrine ang lahat ng pagsasaalang-alang para sa mukha, ngunit hindi natiyak ang kaligtasan ni Lin Fang. Oo, bumalik tayo. Sabi ni Lin Fang na tumatangop. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa mga tao. Kailangan din natin ng matutuluyan. Sabi ni Ordinary na walang pakialam. Mga kapatid, pumunta sa Fortune City. Sabi ni Lin Fang. Sinaktan ni na Ordinary at Saleng ang iba pang mga shrines para protektahan siya. Baka subukan nilang patayin sila kung nanatili sila sa Dayu City. Tama si Lin Fang, pumunta sa Fortune Shrine, mahal na mga kaibigan, mangyaring maging panauhin namin. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Dahil sa ganoong paraan, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Tumiti si Ordinary. Ang pagpunta sa Fortune Shrine ay isang magandang ideya. Ang grupo ng mga tao ay lumipad at umalis. Sumama rin sa kanila si Ao Kanghai, ngunit hindi dahil sa takot siya sa mga shrines. Hindi sila mga ngahas na sakta ng makapangyarihang Dragon Clan ng Supreme Animal World. Pagkaalis nila, muling kumalma ang Dayu City. Gayunpaman, nasira pa rin ito dahil sa mga labanan. Ang balita tungkol sa nangyari sa Dayu City ay kumalat sa lahat ng dako sa kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming tao ang hindi makapaghintay na makita ang mga labanan makalipas ang 2 taon. Ang lahat ng mga shrines ay magtitipon sa Fortune Shrine, magkakaroon ng mga magaganda at magarang labanan. Nakalimutan ng Fortune Shrine, Fire Shrine, at Empty Space Shrine ang tungkol sa pagsalakay at pagkontrol sa Dayu City. Ang mga labanan makalipas ang 2 taon ay magiging mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng kontrol sa mga lungsod. Sila ang magtatakda ng kapalaran ng ilang shrine. Naka-crossleg si Lin Fang sa Fortune City, sa loob ng Star World. Ang walang katulad na Bestial Saint ay bumalik din. Nasa tuktok siya ng kanyang bundok, hindi kalayuan sa Lin Fang. Sinabi ni Lin Fang, Guro, salamat sa pagprotekta sa akin. Huwag mong masyadong seryosohin ang sinabi ko. Para sa amin, hindi mahalaga kung sino ang aming pinoprotektahan. Kung ikaw ay masyadong mahina, ang matandang baka ay makakahanap ng bagong master para sa Star World. Sinabi ko lang yon para takutin sila. The 2 others would not necessarily help you. Sabi ng walang katulad na Bestial Saint sa kalmadong paraan at saka siya pumikit. Parang nagbago na talaga siya. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang, nakangiti at yumuko sa harap ng walang katulad na Bestial Saint. Siya ay umatras. Nanatiling tahimik ang matandang baka sa kanyang tabi. Master Ox, maaari mo ba akong tulungan na makatipid ng oras sa susunod na 2 taon? Sabi ni Lin Fang. Masyadong maikli talaga ang 2 taon. Hindi niya alam kung anong uri ng mga kaaway ang kailangan niyang harapin, ngunit tiyak na magiging napakalakas ng mga ito. Gagawin ko ang aking makakaya, ngunit sa maikling panahon ay hindi ka makakausad ng ganoon kalaki. Humanda kang matalo sa loob ng 2 taon. Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Hindi siya natatakot na mabigla si Lin Fang o mapilitan siya. Kahit na si Lin Fang ay may 10 o 50 taon, malamang na hindi siya makalusot. Siguro. Gagawin ko pa rin ang aking makakaya. Sagot ni Lin Fang. Hindi na nagsalita ang matandang baka at nagpatuloy sa paglalakad. Alis na ako. Kailangan kong ayusin ang ilang mga bagay, at pagkatapos ay babalik ako at magmumuni-muni sa pag-iisa. Pagbalik ko, salamat sa pagtulong sa akin sa oras. Sabi ni Lin Fang, at pagkatapos ay umalis siya sa Star World. Sina Ordinary at Saleng ay nanonood kay Lin Fang. Nakangiting sabi ni Ordinary. Kakaiba ang mundo.
Maaari kang magtago sa loob. Hindi ko akalain na magmumukhang napakaliit ang mundong kinatitirikan natin ng matagal. Sabi ni Ordinary, sabay turo sa dasal. Tumiti si Linfang at sumagot. Brother Ordinary, ang makasaysayang labi lamang ng makajos na libingan, hindi ka natigil doon. Ito ay mundo ng Diyos, gusto mo bang puntahan at makita? Ayos lang. Natatakot ako na kapag pumasok ako, hindi na ako makakabalik sa labas. Nakangiting sabi ni Ordinary. Pagkatapos, tinanong niya, Linfang, wala bang walang katulad na Saint's Weapon, tulad ng Celestial Sealing Map, sa mundo ng Diyos? Kumislap ang mga mata ni Saleng. Kung mayroon silang gayong mga sandata, ang mga shrine ay hindi kikilos ng walang ingat. Magagawa nilang labanan ang mga pinuno ng shrines na may hindi kapani-paniwalang sandata. Kung walang hindi kapani-paniwalang sandata, maaaring mapatay sila ng mga pinuno ng shrines. Tumiti si Linfang at umiling. Mayroon bang walang katulad na mga sandata ng Saint? Tanong ni Ordinary. Kumikislap pa rin ang mga mata niya. Brother Ordinary, dapat mayroong walang kapantay na Saint's Weapons, ngunit dahil sa sobrang hina ko, hindi ko ma-access ang silid kung saan sila gaganapin. Sa palagay ko ay makakakuha lang ako ng mataas na antas ng Saint's Weapons na walang silbi sa iyo. Sabi ni Linfang sa kanya. Ano? Wala ka man lang access sa lahat ng kwarto kung hindi ka sapat. Nakakainis. Ordinaryong nagprotesta. Naniniwala ako na ayaw nilang makuha ko ang gayong mga armas kung ako ay masyadong mahina, kung hindi ay maaaring patayin ako ng mga tao at kunin ang mga ito mula sa akin. Kaya, kung mas malakas ako, mas maliit ang pagkakataong mapatay ko. Paliwanag ni Linfang. Tama, inasahan ng Diyos ang anumang uri ng sitwasyon. Tumanggo si Ordinary. Kaya ano ang gagawin mo sa 2 taon na iyon? Gusto kong magnilay-nilay sa pag-iisa sa loob ng 1 taon at tingnan kung maaari akong maging mas malakas. Sagot ni Linfang. Sige, okay, kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin. Siguradong, nakangiting sabi ni Linfang. Linfang. Tinawag ang isang tao. Lumingon si Linfang at nakita ang manghuhula. Guro. Sigaw ni Linfang. Lumapag sa lupa ang manghuhula, tumanggo kay Ordinaryo at Saleng. Linfang, natakot ako hanggang sa mamatay. Binigyan ako nito ng panginginig. Hindi ko akalain na magpapadala ang mga shrine ng ganoong nakakatakot na cultivator para labanan ka. Patawad. Kung namatay ka, ako ang may kasalanan. Sabi ng manghuhula. Umiling si Linfang. Naging pabaya ako. Nalaman ang tunay kong pagkatao, wala itong kinalaman sa iyo. Gayunpaman, kalimutan na natin. Binigyan ka lang ng shrines ng 2 taon, ang labanan ay magiging sobrang komplikado para sa iyo. Sinusubukan ng shrine na maghanap ng mga taong lalaban sa 4 pang laban. Sumama ka sa akin. Sabi ng manghuhula, umalis kasama si Linfang. Dumating sila sa kailaliman ng shrine, lahat ng matataas na saints of the shrine ay natipon doon. Linfang, naging core disciple ka ng Fortune Shrine dahil napakalakas mo, pero hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang iba pang core disciples. Ngayon ay maaari mo silang makilala. Sabi ng manghuhula, na dinala si Linfang sa harap ng maraming tao. Tumingin ang pinuno ng shrine kay Linfang at sinabi. Linfang, sinimulan naming tawagan ang mga disipulo at sabihin sa kanila na bumalik, kasama na ang mga lumahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds noong mga araw na kasama ka. Lahat sila ay maaaring mapili para lumaban sa loob ng 2 taon. Sino man ang gusto mong irekomenda? Hindi ako makakapagrekomenda kahit kanino maliban kung alam ko kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, maaaring talunin ni Hao Qinglin ang sinumang kapareho niya sa antas ng paglilinang. Sabi ni Linfang. Sa kanyang reincarnation strength, matatalo nga ni Hao Qinglin ang karamihan sa mga tao sa parehong antas ng cultivation. Medyo malakas si Hao Qinglin, ngunit wala siyang sapat na trump card at matagal na siyang hindi naging saint. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang kanyang reincarnation strength sa loob ng 2 taon. Sabi ng Fortune Shrine's leader, habang nakatingin sa reincarnation priest. Masyadong maikli ang 2 taon. Ang mga kalaban ay pipili lamang ng mga henyo sa mga henyo. Kailangan nating labanan ang pinakamalakas na manlalaban. Linfang, malamang na matatalo ka sa laban mo. Sabi ng reincarnation priest. Hindi niya minamaliit si Linfang, ngunit ang 2 taon ay wala lang. Kahit 50 taon ay hindi sapat sa kanilang opinyon. Ang isang mataas na antas na saint kung minsan ay nangangailangan ng daan-daang libo, o kahit milyon-milyong taon, upang makalusot. Sa 1 taon, mag-oorganisa ako ng kompetisyon sa Fortune Shrine. Ang pinakamalakas ang pipiliin. At the same time, kailangan nating makipag-ugnayan sa ilang shrines at magtatag ng magandang relasyon sa kanila, kasama na ang Supreme Animal World. Sabi ng isa pang walang katulad na saint.
Tumanggo ang karamihan. Nagmamadali sila. Ang mga laban na iyon ay magiging lubhang mahalaga, ngunit alam nila na hindi sila mananalo sa lahat ng ito, o hindi bababasa, iyon ay napakamalamang. Oo, kailangan nating pumunta sa Supreme Animal World at sa shrines. Sabi ng pinuno ng shrine. Pupunta ako. Sabi ng manghuhula. Tumiti ang pinuno. Mara Deva, ngayong nagsanib na muli ang iyong dalawang katawan, hindi na ako nag-aalala sa iyo, malakas ka na. Pinamamahalaan mo ang mga panloob na gawain ng shrine sa loob ng maraming taon kaya oo, ikaw ay isang perpektong kandidato para sa gawaing ito. Sige, pupunta ako. Linfang, dadalhin kita sa dati mong kaibigan. Sabi ng manghuhula. Umalis si Linfang kasama niya. Mabilis silang nakarating sa isang malaking palasyo. Nakita ni Linfang na may naglalakad palapit sa kanya. Hahaha, bata. Hindi ko akalain na magiging ganito kasikat. Hindi katakatakang mas malakas ka, sa isang gurong katulad ko. Sabi ng matandang Taoist priest, nakangiti at naglakad palapit sa kanila. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mukhang mabangis. Nabalitaan ko na marami kang napatay na mga saints. Perpekto, nagsaliksik ako tungkol sa mga armas, ipakita mo sa akin.